ground pork o giniling na baboy. Mas maganda kung mas matabang parte ang gagamitin natin para dito. Ito naman yung dark brown sugar, paprika, mantika. Kailangan din natin dito ng asin, ng ground black pepper, at ng maraming bawang. At narito naman ang kumpletong listahan ng ating recipe, kasama ang sukat ng bawat isa. Ang una natin kailangan gawin ay i-prepare itong bawang. Didikdikin lang natin ito. So paghihiwalayin lang natin itong bawang. Pagkatapos ay babalatan lang natin ito. Pagkabalat, unti-unti na nating dikdikin itong bawang. At mas maganda kapag nadikdik na talaga natin itong mabuti. Yung tipong durog na nang sa ganun ay mabilis na lumabas yung lasa nito. Kailangan lang natin ng konting tiyaga sa prosesong ito. At ginagawa natin ito dahil importante na mapalabas yung lasa ng bawang. At kapag nadurog na natin o nadikdik na natin mabuti yung bawang, hiwain lang natin ito ng malilit na peraso. Ngayon naman, pagsama-samahin na natin lahat ng mga ingredients. Ito na yung giniling o yung ground pork sa isang bowl. Ilagay na natin dito yung ground black pepper. Ilagay na din natin dito yung asin. Ang gamit ko dito ay coarse na sea salt. Pwede kayong gumamit ng rock salt dito. Ito naman yung paprika. Smoked paprika ang gamit ko dito. Nakakatulong itong magbigay ng lasa at ng kulay. Pero optional lang itong ingredient na to. Ibig sabihin, pwede kayong gumawa ng longganisa na wala ito. Ito naman yung ating dark brown sugar. O yung asukal na pula. Ayan, diba ang longganisa masarap kung medyo matamis din. Kaya nilalagyan natin ito ng asukal. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung bawang. Ito yung bawang na inihanda natin kanina. Yung dinurog natin at hiniwa lang ng maliliit na peraso. Ayan, ready na to. Kagaya nga ng sabi ko kanina, mas maganda kapag nadurog natin ito mabuti at nahiwa ng maliliit na peraso. Nang sa ganun ay mabilis na kumapit yung lasa nito dun sa ibang mga ingredient kapag hinahalo na natin. Ngayon naman ay maglalagay lang ako dito ng mantika. Ang gamit ko dito ay canola oil. Pwede kayong gumamit ng vegetable oil dito. Imbis na pork back fat o yung additional na tinadtad na taba ng baboy, gumagamit na lang ako dito ng mantika. Ito na yung mga kailangan natin. Hindi na natin kailangan dito ng curing salt. Ang importante dito ay mahalo natin ng mabuti lahat ng mga ingredients. Kinakamay ko lang to pero nagsusuto ko ng guantes. Pwede rin ninyong haluin ito na may hawak na kutsara. Yung kutsara yung pangahalo ninyo. At kung gusto ninyong mahalo ito mabuti nang hindi kayo napapagod, pwede kayong gumamit ng stand mixer dito. Sa puntong ito, ready na itong mixture natin. Nahalo na natin itong mabuti. Pero kung mapapansin niyo, medyo malagkit pa to. Kaya ang ginagawa ko dito ay tinatakpan ko muna itong bowl. Pagkatapos ay re-refrigerate ko lang itong longganisa mixture ng mga 2 oras. Tamang-tama lang yon. Pagkatapos pwede na natin itong i-mold o kortehan. Sa puntong to, ready na itong longganisa. Napalamig na natin ito ng 2 oras. Kukuha ko dito ng scoop para naman talagang uniform yung sukat natin. Maglalagay lang tayo ng wax paper sa isang flat na surface at ilalagay na natin yung scoop ng longganisa mixture dun sa ibabaw ng wax paper. Titiklopin lang natin itong wax paper hanggang sa makover na natin yung longganisa. At ito yung ating secret na tool. Isang perasong card, kukuha lang tayo. Pwedeng credit card, pwedeng membership card, pwedeng ID card. Ayan ha. Ang gagawin natin, hawakan natin yung dulo ng wax paper habang tinutulak natin ang card yung ibabang bahagi nito. Mapapansin niyo, habang tinutulak natin, nagiging cylindrical na yung shape nitong ating longganisa mixture. Ang kagandahan pa dito sa card, bukod sa nakakatulong na to sa pagkorte sa longganisa, pwede pa natin tong gawing sukatan. Kadalasan kasi yung haba nitong ginagawa nating longganisa, pinapareho ko lang dun sa sukat ng card. Ayan, pagkatapos, ready na to. At dahil nga wax paper ang gamit natin, hindi ito magdidikit. So madali lang natin itong matanggal dito. Kukuha lang tayo ng isang plato, maglalagay tayo ng isang wax paper pot, pagkatapos ay ililipat na natin itong ating namolde na longganisa. Gagawin lang natin itong step na to hanggang sa maubos natin yung mixture.
Makakagawa tayo ng mga 26 piraso na langgunisa sa recipe na to. 21 pieces itong nakikita ninyo. May natira pa kasi dito sa bowl. Ayan, kaya ang tansya ko mga 26 total. Pagkatapos ito, tatakpan lang natin ng isang sheet pa ng wax paper, itong ating langgunisa. I-refrigerate lang natin ito overnight. At pagka-refrigerate, pwede na natin itong lutuin kinabukasan. Ngayon ay na-refrigerate na natin ng overnight yung langgunisa. Nagpainit lang ako ng pan at nilagyan ko lang ito ng mantika. Papabayaan lang natin uminit yung mantika. So ang gagawin natin ngayon, lulutuin na natin yung langgunisa. Pinapan-fry ko lang muna yung langgunisa ng mabilis lang. So lalagyan na natin yung mga langgunisa na nagawa natin. So yung pagprito dito, hindi natin ito piprituhin ng matagal. Kasi ang mangyayari niyan, kapag piprituhin lang natin ito, yung labas lang yung maluluto. May tendency pa na mangitim ito kagad pagkatapos yung loob magiging hilaw. So ang ginagawa ko, pinapan-fry lang natin yung outer part ng langgunisa hanggang sa mag-light brown lang ito. Importante na iniikot-ikot natin itong langgunisa habang pinapan-fry natin. At mabilis lang tong step na to. Basta mawala lang yung lagkit sa outer part ng langgunisa. Habang niluluto kasi itong langgunisa, nawawala yung lagkit dito. At the same time, dahil hindi tayo gumamit ng kahit anong binder, na-ensure natin na nagiging intact yung langgunisa. Kaya naman hindi ito maghiwalay-hiwalay mamaya kapag niluto pa natin ng mas matagal. Yan, ready na to. Ang gagawin ko ngayon, maghahanda lang ako ng tubig. At pagkatapos ay lalagyan lang natin ng tubig itong ating pan. Ibuhos lang natin yung tubig dito. Pagkatapos ay papabayaan lang natin itong kumulo. Ang ginagawa natin ngayon, pinapakuluan lang natin itong longganisa hanggang sa tuluyan na itong maluto. Maglalagay lang din tayo dito ng extra pa na mantika. Malalaman natin na luto na yung longganisa kapag yung tubig ay nag-evaporate na ng tuluyan. At kapag nag-evaporate na yung tubig, makikita ninyo yung mantika na lang yung natitira dyan. Kaya dinagdagan pa natin ng mantika kanina. So ang gagawin natin kapag nag-evaporate na ng tuluyan ng tubig, ipiprito na natin itong langgunisa dun sa mantika na natira. Yan, halos malapit na tayo. Pabayaan lang natin na tuluyan na mag-evaporate yung tubig dito. Sa puntong ito, ready na yung langgunisa. Ililipat lang natin ito sa isang serving plate. I-serve natin kasama yung atsara. Ito na, ang ating homemade, skinless longganisa.